Sunod-sunod na naging nakawan sa barangay Malinta sa lungsod ng Valenzuela. At ang iba, nasa pulpa ng CCTV. Kaya't ang mga biktima nagre-reklamo na dahil sa kawalan umano ng aksyon ng mga opisyal ng barangay. Kaya naman, agad na tayong rumisponde. Kung ang pag-uusapan ay kaso ng nakawan, lahat tayo ay maaring maging biktima. Dahil maliban sa pagnanakaw, kadikit na rin ito ang iba't iba mga modus na mga salarin. Tulad na lamang na nangyari sa Camarines Norte na nag-viral sa social media. Sa kuha ng CCTV, maririnig ang pagsigaw ng isang babae habang kumakatok upang humingi ng tulong. Ayon sa post ng netizen, nangyaring nasabing insidente bandang alas 3 sa madaling araw. Hindi umano nila pinagbuksan ng babae dahil 10 oras na ito ng gabi. Sinabi nila na tatawag na lamang sila ng pulis para makatulong. Dito, tila nabigla ang babae, kaya't sinabi nito na may tutulong na sa kanila. Napansinin umano nila na may kasama itong dalawang lalaki na posibleng looban ang sinumang magbubukas ng pinto. Agad naman nilang nai-report sa mga pulis ang pangyayari. Sa barangay Malinta naman sa lungsod ng Valenzuela, talamak umano ang nakawan dahil ilang mga residente ang nabiktima rito. Tulad na lamang ng insidente kung saan nanakawan ng 2 bahay sa loob lamang ng 1 oras. Makikita sa CCTV video ang isang lalaking nakasando na naglalakad sa isang gilid. Maya-maya pa ay makikita ang pagtawid nito. Makalipas ang halos 20 minuto, makikita ang isang lalaki na tumatakbo mula sa pinasukan ng lalaking nakasando na tila may hinahabol. Ito na pala ang biktima ng pagnanakaw. Samantala sa hindi kalayuang bahay, nahagip din ng CCTV ang isang lalaki na tumutulay sa ibabaw ng bakod. Pagbaba ay may kung anong inabot lamang ito at naglakad na tila na walang nangyari. Ang pangyayaring ito ay wala pa halos 1 oras mula sa naunang pangyayari. May kaugnayan kaya ang dalawa? Dito na nagpasyang responde team na imbestigahan ang nasabing kaso ng panluloob. Agad kaming nagtungo sa Balubaran, Malinta, Valenzuela City. At pagdating namin sa lugar, nakausap namin si Miguel, hindi niya tunay na pangalan, at ikinwento niya sa atin ang panluloob sa kanilang bahay. Natulog nga ako niyan siguro mga 1. Tapos nung naiglip ako, isa lang yung naila ko. Dapat 2 yung naila ko. Kampante ako, syempre, di ba? Bahay ko yun. Binubukasan ko naman yung mga bintana na yun kasi mainit nga. Kasi kulob yung inuupahan namin. Hindi ako sanay yung parang nasusuffocate ako. Kasi ako siguro minaman-manan na ako. Hindi ko alam. Hinintay na niya magkatulog ako, di ba? Yung ano lang, hindi bukas lang. Walang mga... May bakal siya, kaso makakapasok pa rin kami, maaabot yung pintuan. Yung tinira niya akong mga alas 2, kasarapan na ng tulog ko yun. Ang mga nakuha lang niya, yung mga nandun lang, yung mga lagi kong regular na ginagamit araw-araw, gaya ng relo. Tapos yung bag ko naman, nilagay ko sa paanan ko. Yung belt bag ko, medyo malayo-layo kasi may patungan na parang upuan yun. Nilagay ko doon, kampante ako. Nagising man, ngunit hindi na niya nahabol pa ang magnanakaw. Alam po nga tanong kasi malampag. Siguro babalik pa siya para kumuha, di ba? Kasi bakit naglalagatik yung gate? Sabi ko wala naman ibang papasok kasi iniisip ko nakapasok na lahat yung mga kasama ko doon na nag-uupa. Nakatilingin ko kung ganyan. Sabi ko nakabukas yung pintuan ko. Nilak ko to, siyempre alam ko yun. Tumakbo na ako palabas. Yun ang ano ko, yung kung hindi ko alam kung saan tumakbo. Agad naman siyang nagtungo sa barangay, ngunit nakukulangan siya sa naging aksyon ng mga ito. Pumunta na ako ng barangay. Makakatawa pa nito sa barangay. Pumunta ka doon, di mo alam kung pulpul, tanga. Kasi urgent dapat yun, bablatter nila ako. Ang sabi ng barangay, ipapasa niya ako sa sa magbablatter doon ng umaga kasi para isahan lang, para samahan ako diretso. Yun ang sabi ha. Sabi ko, i-blatter mo na ngayon. Para ngayon naka-blatter ngayon, di ba? Para bukas, saka na lang ako samahan, di ba? Yung barangay na naka-duty nung gabi. Pagkatapos nun, sige bukas na lang. Hindi lang na sila umikot. Di ba? Dapat umikot-ikot pa rin sila nun, di ba? Sama na, tama tingin lang, yun lang. Nuro ko, sino yung bahay mo dito?
Eh, may naiwan pa ang jacket niya eh. Parang ayaw nila magpagod. Parang wala silang pakialam sa mga nangupahan dito. O Isip na magnanakaw ba yun? Ang suot na lalaking nakita ng kanyang kapitbahay ay katulad din ng unang lalaking nagnakaw sa bahay ni Miguel na nahagip ng CCTV. Agad ding nakiusap si Nanay Nelia sa kalapit na warehouse upang masilip ang CCTV. Pinatingnan ko dyan sa CCTV, dyan sa katapat namin na ayun nakita nga ho. Nakita doon sa na dyan siya. Pagkagaling siguro dito na nanguha siya, siguro bakit nilagay dyan ang bag? Kasi nung umakyat, doon na siya dumaan, may hagdanan ho kasi dyan sa second floor. Tapos ngayon, nakita namin sa video, dito sa sa ibabaw ng pader, dito siya nangangalintay papunta ho dyan. Diyan na. Tapos ayun, tumalo na siya dyan. Tapos parang may dinukot siya. Kaya sabi ko, siguro bago umakyat yon doon, hinulog na dyan yung bag. Ay may nakuha din doon sa taas, t-shirt din. Damit lang ang kinuha niya dito. Sabi ni yung secretary dyan, ate ito yung magnanakaw. Ayan, tumalon ika dyan. Tingnan mo ika kung anong nawala sa inyo. Ayan na nga kako, yung suot-suot na niya. Nagbihis na siya rito. Bukod kina Miguel at Nelia, may iba pang residente sa lugar ang nanakawan din. Araw po ng Webes yun, around 4 o'clock, nagising kami mag-asawa kasi may pasok. Ngayon, nung lalabas siya ng around 5, pagbukas mo ng pinto, matik yung bike yung makikita mo eh. Tapos sabi ko, bakit wala yung bike? Automatic na isip namin, nanakaw. At matapos aming marinig ang sentimiento ng mga residente sa lugar, agad kami nagtungo sa opisina ng kapitan ng Barangay Malinta. At ayon sa kanya, pinapaigting nila ang pagroronda sa kanilang lugar upang mabawasan ang insidente ng nakawan. Maabot po sila ng 5% lang po, mababa po ang nakawa po sa Malinta. Minsan po ang kinukuha po nila yung bakal po sa kanal, minsan po yung metro, yun. Meron na po kami rin nahuli po ron. Oo, ganun po. So mga sinelas po, kasi ang ginagawa po namin kasi, minsan natatapat po sila ng CCTV po namin. Meron pong CCTV, sunod nag-monitor naman po 24/7. Natatawag agad po kung masama ang kilos ng tao, natatawag po agad sa barangay. Opo, meron naman po tayo nahuli. Minsan po dayo po sila, minsan po naman taga rito po. Ang ginagawa po namin, nagpapatrol po kami. Yun po. Sunod naman po, pag meron naman natapat po na sa CCTV po, bigla po tatawag yun, nagmo-monitor sa barangay. Pupuntahan ngayon ng mga barangay po namin.
Itinanong din namin ang proseso sa tuwing may biktima na dudulog sa kanila para magreklamo at humingi ng tulong. Pag nagpunta po sila sa barangay, na-interview po sila ng ating barangay na kadestino po ron. Ibablatter po yun. Kailangan pag meron dumating na bisita, antimano, gampanan ang trabaho po nila. Dito na natin sinabi sa kapitan ang reklamo ni Miguel na hindi agad inasikaso ang paghingi nito ng tulong. At nangako naman ang kapitan na hindi nito palalagpasin ang nasabing pangyayari. Hindi ako pwede ron. Mamaya lang po, sir. Pagkatapos pupunta ako na po. Papagalitan ko sila kung sino naka-duty yung gano'n. Dapat po yun, tanungin ko na anong oras nangyari. Baka sakali pa yun, naglalakad pa yung tao. Kailangan, pag sabi ng ninakawan, tanungin kung ano kulay, baro, kung ano suot niya at anong taas at ilan para maanuan. Baka sakali makahabol pa mga barangay tanong. Responsibilidad ng bawat opisyal ng barangay na gawing ligtas at tahimik ang kanilang lugar na nasasakupan. Hindi rin dapat isinasawalang bahala ang bawat reklamo ng mga residente dahil ang hindi pagkakahuli sa mga magnanakaw ay magdadala ng mas malaking problema sa kanila sa mga susunod na araw. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.